Isa doon sa Moroccan Royal Red. Yung Moroccan yun yung sa atin. Ito galing puno, baka medyo mainit pa. Oh. Fresh from the tree. Yeah. Hindi ko lang alam kung yung color din niya, medyo mas ano to. Yan, iba naman po Ito yan. po siguro yung sa inyo. Ayan. Ewan ko kung may difference, pero mas maganda matry niya. Ayan. Okay, thank you po. Pwede pa lang pumunta dito, kakain ka lang. Ito talaga. Oo. Ini, alam pa santila, wala eh. Siguro man. Woohoo! Oh, may babagang pa yung asawa. In 200 meters, turn left. Take the next left. Where's the next left? Okay, Water District. We're on the right track. In 200 meters, your destination will be on the right. Tourist. Unyaran dalin, so sasaliwan na unyari. Gabay mo ma. Yay! Yeah. Wow! Trellis ni. Your destination is on the right. Okay, tawag ka asawa. Hello, good afternoon. Yung Dito po sa taas. saan po kami papasok sa may signage? Opo. Okay. Thank you. Bye-bye. Follow. Magkano ulit ang kilo ni Chison?
Usually, yung range ng presyo. Then, ano ba? Richard. Jojo. Yes, sir. Good Jojo afternoon. and Beverly. Ito orders daw to eh. Sir, good afternoon. Yan, ganyan. Pag may nag-order sa amin, bawat variety may mga May mga pangalan. pangalan. Kaya pangalan. Pag tinignan nyo rin yung mga itsura ng sanga nila, magkakaiba din itsura kasi magkakaiba yung bunga. May malapad, no? May mga matinik. Yan, yung golden yellow cuttings yan. Patungan naman ng tarlac. Talang. Tarlac pupunta, hindi daw yung bunga. Ang dito sa atin, ang alam lang ng mga tao, yung pula at saka yung puti. Eh, marami palang klaseng dragon fruit. So, siguro sa ngayon, kulang 200 varieties na yung ating anak. Oo, ang dami. Yung pinadala, yung pinadala nga po sa akin, sabi ko more than 100 yung varieties. Aha. Sabi ko, paano natin ma-identify? Gusto ko makita in person. Ito yun, sir. Ito yun. Ayan, mga bawat treriso dyan, iba-iba din yung varieties. So ito yung Asunta Pipe, yung bulaklak niya, kulay variegated pink. Iba kadalasan ng dragon fruit, puti yung flowers. Siya naman pula. Variety po. Yung meron ho tayong mga Palora Ecuador. Tapos meron din tayo yung Amazon Yellow from Peru naman ho yun. Yun yung mga dragon fruit na mga may tinik pa. Pagpunta natin para actual. Oh my God. Kapag malapit na siya mahinog, mabilis nang bumagsak yung kanyang mga tinik. Ito naman yung excited po dati. Oo nga, ano? Pula. Wow. Ano pong purpose na may ganito sila? Kasi yung sa amin, wala eh. Maganda na po yung balat ng bunga. Kapag Hindi direct sunlight. ganyan po yung ilaw. Kulay green pa po siya. Once po na nakita niyo yung tinik niya. Oh. Matinig. Ito naman po para kayong parang sugar syrup sa tamis. Oh. So, kapag nahinog po siya, magte-turn into yellow yung balat. Tapos yung mga thorns niya, babaksak na. So mukha siya talagang cactus. Yes. From Ecuador ho to. Ito naman yung flower niya. So, different stages. Ito, bumuka na kagabi. Ayun, nagiging ano na, may iwanan yung dulo. Ito yung lalaking bunga. Oh, ito
So makita niyo naman yung kanyang stem, matinik. So, ang tanong sir, magkano to siya? 500 po yung cutting shell. Per cutting? Per cutting. Oh. Eh ang Ganito fruit po po, yung fruit po sa market. 1,900 per kilo. Wow. Parang ano yan, parang pinakamatamis. Mm-mm. Yun po pala yung isa pang matamis. Itong Amazon naman. Amazon. Yan po. Galing. Ito. Ay, ito po Ay, Ito, dalawa. nasa likod niya to. This one, oh. Mm-mm. Meron na nag-yellow dito yata. Sir, meron po ba kayong mga... Richard lang ako, Richard. Sir Richard? Richard na lang. Richard. Meron ba kayong like parang manual or booklet na pang for beginners? Wala talagang literature when it comes to dragon fruit eh. Basically, kapag customers namin, gina-guide namin sila para maging successful. Kasi importante kung mapapansin niyo yung mga tanim namin, pag tinignan niyo sa kanya, green na green. So that's a sign na Healthy siya. kumbaga walang sakit na Wala rin kayong nilalagay na ano na mga fertilizer sa lupa ho. sa lupa lang, wala sa ano sa tangkay. Tayo, mainit. Ulit. Ito po, may gumawa pala ng shake yung Mrs. ko. Si Sir po, Mrs. ko. Hi po. Jojo Beverly. Hello. Luwang ng farm niyo. Try na po yung different. Ito po, yellow variety. Ito po yung mga red variety. Ito, wagin po si ano. Try mo po. Yellow po, ito po red. Try niyo po. Yellow and red. Apo, Sige, try para po na. kayo ay mainit maglakad. Revenue. Ito talaga gusto nyo i-pursue eh. Kasi sayang din yung lupa eh. Kung hindi nagagamit. Kung may lupa lang naman din, yun lang naman din ang kailangan. Hanggat when it comes to doon sa mga unique looking dragon fruit varieties, hindi sanay sila makakita. Gaya nito, hindi naman sila sanay makakita ng ganitong bunga. Oo. Ngayon lang din ako makakita yan. Na makikita nyo ba ito sa fruit stall? Wala yan. Usually mga ganyan eh. Yung ito actually kulay, ang loob nito kulay purple. So medyo yung fins niya kakaiba din dito sa common na variety pag pinag-compare nyo. Ito meron kulay orange. So basically yung offer ng appearance, yung attractiveness niya, talagang sasabihin ng mga, uy, ano ba yan? Iba tsura yan ah. Oo, hindi Lalo na usual. kapag kinain at natamisan. Sasabihin, uy, may ganito palang klaseng dragon fruit pala yan. Kadalasan, nabibili nila. Lalo na kapag nanggaling po yung bunga sa Vietnam, pinipitas po kasi sa kanila na medyo hilaw pa actually yung bunga. So, verde pa lang, pinipitas na ito, ina-export nila. Pagdating po doon sa bansa na pagdadala ng bunga nila, walang lasa yung bunga. Unlike po sa atin na napipitas natin na hinog. So, mas matamis. So. Hindi sa pilitan yung hinog niya. Yeah. Ngayon, yung kagaya po ng sa Palora nga po, yung kaninang pinunta natin ng mga bunga doon sa baba. Yung po yung mga matatamis. Pati yung mga orange dragon fruit po. Yung kulay pink ang loob, matatamis din po yan. Try natin yung mga Top 5 na top sinabi ni 5 to Sir. top 10. Yan, Palora po yung isa dyan. Ito yung pangalawa. Palora. Palora is red, Yellow. yellow. Yan no yung may tinik na pag na hinog, magiging kulay yellow. Asun pa. Ito naman po yung isa na matamis din. Itong orange na dragon. Orange dragon. Ano din, magastos din ang importation. Kasi dami mong, unang-una yung airfare.
Ang mahal ng shipment package. Ito doon sa Moroccan Royal Red. Yung Moroccan yun yung sa atin. Ito galing puno, baka medyo mainit pa. Oh. Fresh from the tree. Oh. Hindi ko lang alam kung yung color din niya, medyo mas ano to. Yan, iba naman po Ito yan. po siguro yung sa inyo. Ayan. Ewan ko kung may difference, pero mas maganda matry niya. Ayan. Thank you po. Pwede pa lang pumunta dito, kakain ka lang. Ito talaga. Mm. Ano? Matamis? Concern ng insects. Red ants. Ang problema sa red ants po, kakainin po ng langgam na pula yung bagong suwi, yung young shoots ng tubo ng dragon fruit natin. And then during fruiting season po, babanatan naman niya yung balat ng bunga. So, kapag nangingain po yung balat ng bunga, mangingitim po siya, papangit ang itsura. So, mare-reject po yun. Another insect na problema na malaki ng dragon fruit ay fruit flies. Fruit flies. Okay, fruit flies, it so happen na ang fruiting season ng dragon fruit ay around kasabayan ng bunga ng mangga. Okay, ang fruit flies kasi kadalasan tinitira yung mangoes. Pagkatapos ng mango season comes dragon fruit season. So lilipat ngayon siya kapag may mga mangga sa area ninyo, kadalasan magkakaroon kayo ng concern sa fruit flies. Ang gagawin naman ng fruit flies, puputasin niya yung balat ng bunga ng dragon fruit, mangingitlog. Ay, doon sila mangingitlog. Kapag nangitlog, pagbukas niya ng dragon fruit niyo, may gumagalaw. So yan yung mga common na insect concerns na dapat may address natin. Mapapansin niyo yung mga iba na bunga may mga baging kami nakabalot kasi panahon na ngayon ng fruit flies. Fruit flies. Kung kinakailangan gumamit ng chemical na kasi ito as much as possible kasi hindi kami nagre-recommend ng chemical input kasi we try as much as possible maging organic. Pero in the event na kailangan nyo for red ants, merong mga product na mabibili sa mga agri-store. Yung isa is Antenol. Antenol is granulated form siya, granules. Isang pinch lang, kunwari may colony minsan maganda makita nyo yung colony So lagyan nyo ng budburan nyo lang yung colony ng pulang langgam. Ang gagawin ng mga langgam, yung soldiers, dadalhin yung granule, lalasunin yung reyna. Papakainin yung reyna. Oo. The following morning, the following day, makita nyo the whole colony wala na. Very effective. Kaya lang, hindi nyo pwedeng gamitin siya during rainy season. Kasi mababasa. Other option is Nurel. Nurel is spray form. Liquid siya. Basically, insecticide. Kapag nasprayan nyo yung langgam, instantaneous, patay silang lahat. Ang gamit naman nyo yung back spray. Okay? Kapag walang Nurel na mabili, pwede yung karate. That's parang basically the same din ng Nurel. So kung ano yung mabili nyo doon sa mga agri-centers malapit sa inyo, tatlo na yan. Fruit flies, one way of controlling yung methyl eugenol. Basically, ano yun? Attractant. Yung mineral water, yung 6 liters na mineral water, yung plastic, bubutasan nyo ng 4 sa bandang taas. Tapos, maglalaglag kayo ng alambre sa gitna ng takip. Yung dulo ng alambre, bibilutan nyo ng cotton, bulak. Papatakan nyo ng 4 na patak, 5 patak yung bulak. Papasok na ngayon lahat yung fruit flies sa area nyo.
Actually, yung sabi nila 2 to 3 miles radius, ma-attract yung male fruit fly doon sa trap ninyo. So makikita nyo minsan punong-puno na yung 6 liters ng fruit flies. Hindi na sila labas. Once pumasok doon, wala nang paglabas. Trap na sila. Mamatay na sila doon. Ngayon, kada mapupuno naman yung fruit fly trap nyo, palitin ng palit ng palitan nyo yung tapon, palit ng bulak. Snails. Minsan may concern sa snails, may concern din minsan sa higad. So yan yung mga kadalasan na sumisira. Kapag naman gano'n, ang problema naman kasi sa mga higad gano'n, pag sundown sila, sa gabi sila bumabanat. So medyo minsan, depende yon kung ano yung meron, kung ano yung present doon sa location ninyo. So mga kachuki, this concludes our episode for today. We got what we wanted. We got some dragon fruit cuttings, and we have a lot of varieties as well. Together with Moma, Entong the Great. Okay, this is Tiyuki TV. I'm Direct Chuki, and let's go home. See you next time. Bye for now.